Magbibigti na lang ang lalaki. Bago niya gawin ang huling hakbang, nakita niya ang isang lalaki na umaanod patungo sa dalampasigan. Sa sandaling iyon ay bumalik ang isang kislap ng pag-asa. Nagmamadali siyang lumapit para tingnan ang estranghero. Ngunit bigla siyang nawalan ng balanse at nadulas ang isa niyang paa. Buti na lang naputol ang lubid bago pa siya nito mapatay. Nagawa ni Hank na makalaya. Sinubukan niyang gisingin ng lalaki, but then may narinig siyang kakaibang dagundong na nagmumula sa tiyan ng lalaki. Napagtanto na ang lalaki ay walang ipinakitang senyales ng buhay. Hinubad ni Hank ang sinturon ng lalaki, naghanda siyang magbigti muli. Habang sinusubukan niyang mag-ipon ng lakas ng loob, muling umalingaw-ngaw sa hangin ang tunog ng utot ng lalaki. Nang lingunin siya ni Hank, may nasaksihan siyang hindi kapani-paniwala. Patuloy na umaagos ang gas sa katawan ng lalaki. Tapos kahit papaano nagsimulang dumausdos ang lalaki sa karagatan, ang kakaibang tanawin ay agad na napuno ng pananabik kay Hank. Bumalik si Hope agad niyang tinalikuran ang plano niyang magpakamatay. Napagtanto niya na ang malakas na daloy ng gas ay maaring magtulak sa katawan, parang jet-powered watercraft. At dalhin siya sa palabas ng isla, hinawakan niya ang lubid na ginamit niya, hinabol niya ang inaanod na lalaki, pagkatapos ay itinali niya ang lubid sa kanya. Umaakyat sa kanyang likuran, ginamit siya ni Hank na parang personal na sasakyang pandagat, habang ang desyerto na isla ay lalong naglalaho sa malayo. Hindi napigilan ni Hank ang kanyang pananabik. He was finally escaping, sa wakas ay babalik na siya sa sibilisasyon. But just a moment later naging sobra na ang bilis. Nawala ang pagkakahawak ni Hank at nahulog sa karagatan. Nang sa wakas ay dumating siya ay nakita niya ang isang bag ng merienda na nakalatag sa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon ay nakakita si Hank ng tanda ng sibilisasyon. Nang lumingon siya ay natigilan siya. Talagang nakabalik siya sa lupa nang hindi nag-aksaya ng isang segundo. Inilabas ni Hank ang kanyang telepono at sinubukang tumawag ng tulong, ngunit walang signal kahit saan. Ang babae sa screen ng kanyang telepono ang naging tanging bagay na nagpapanatili sa kanya. Determinadong humanap ng tulong, binuhat ni Hank ang lalaking tumulong sa kanya na makatakas sa isla at nagpatuloy, ngunit hindi makapaniwalang malakas ang walang tigil na pag-utot ng lalaki. Habang si Hank ay nauubusan ng ideya, nakita niya ang isang tumpok ng mga itinapon na basura sa lupa. Habang hinuhukay ito ay may nakita siyang bote ng cork. Isang ideya agad ang pumasok sa isip niya. Yari hindi na makakautot yung isa, hahaha. Pagkatapos ng kaunting improvisasyon, sa wakas ay tumahimik ang lalaki. Nang gabing iyon ay dinala siya ni Hank sa isang kuweba upang magpahinga. Matapos makatulog si Hank ay dahan-dahang tumulo ang mga patak ng ulan sa bibig ng lalaki. Kinaumagahan ay nagising si Hank na may nakitang raccoon na humahalik sa lalaki. Nagulat siya nang mabilis niya itong itinaboy. Sa kalituhan ay hindi niya sinasadyang nasipa ang tubig ulan. Nakolekta niya noong nakaraang gabi. Nabigo si Hank na naglakad pabalik sa kuweba. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang kahanga-hangang pagtuklas. Walang tigil ang pagputok ng tubig sa bibig ng lalaki. Mabilis niyang itinukod ang lalaki. Pagkatapos ay nilagyan niya ng tubig ang isang buong lalagyan. Ininom niya ito sa isang nakakabusog na lagok. Sinubukan ni Hank na mangolekta ng higit pa. Ngunit naubusan na ng tubig ang lalaki. Tapos may nangyaring kakaiba. Biglang nagsalita ang isang lalaki. Sabi niya Manny daw ang pangalan. Maliban sa kanyang pangalan ay wala siyang maalala tungkol sa kanyang nakaraan. Gustong tulungan si Manny na mabawi ang kanyang mga alaala. Ginawa ni Hank ang kuweba bilang isang maaliwalas na tahanan. Ngunit tila hindi ito nakatulong. Kaya nagpasya si Hank na isama si Manny sa labas. Saka lang napansin ni Manny ang isang magasin na may naka-swimsuit na nakalatag sa lupa. Nakoyari na, haha. In an instant may nagising sa kaloob-looban nilang dalawa. Ops, nabitin ka ba? Pwede mo orin ang buong story na ito sa ating Pinomax TV app. Ang download link ay nasa pinned comment sa ibaba. Kaya i-click mo na yan at manood na ngayon, mga boss! At ito, meron akong pamigay na VIP redemption code para ma-unlock nyo ng movies at series. Isa lang pwedeng makakuha nito. Sa mga hindi makakuha ngayon, abang kayo sa next videos. Handa nyo ng buksak, Roderick Vai Almara sa pag-develop nito. Makinig kayo, ito ang para sa inyo. Naghahanap ka ba ng mapapanudog na bago? Walang hassle, diretso, hindi ka mabibigo. I-download ang Pinomax sa iyong screen. Mga serye at pelikula, pwede mong piliin. May Tagalog dubbed para sa madla. Mas madaling maintindihan, ramdam ang tuwa. Kahit nasan ka man, hawak mo ang saya. Pinomax ang kasama sa bawat umaga. Pinomax, Pinomax.